ka-business. Pakisuportahan po natin si Alminda Mix Vlog. Ayan, makikisuyo po. Suportahan natin Alminda Mix Vlog. Ako ay nagpaalam sa atin ng maayos na makapag-reaction video sa ating mga uploads. Ayun, maayos po na nagpaalam yan. Sana po ay suportahan natin. Maraming salamat mga ka-business. God bless sa ating lahat. Hi po mga kababayan, mga ka-business, mga kapapi natin at mga ka-OFW natin dyan. Kumusta na po? Magandang umaga po sa atin dito sa Middle East. Magandang umaga rin po dyan sa atin sa Pilipinas, diba? So ato, gagawa tayo ng panibagong reaction video natin dito kay Papa Dins TV, sa channel po ni Papa Dins TV. So, kung kayo ay hindi pa nakasubscribe sa Papa Dins TV, Ka-Business Official at kanilang pangalawang channel, Ka-Business Family, mag-subscribe na po tayo sa kanilang mga YouTube channel. At huwag din ninyo pong kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel, ang Alminda Mix Vlog. At pakipindot ng ating notification bell dyan para updated tayo lahat dito sa aking nire-reaction ng video sa Ka-Business Family Official, Ka-Business Family at Papa Dins TV. So ito, panibagong reaction video natin, panibagong buhay, panibagong umaga sa atin. Reactionan natin itong kilala naman natin at alam naman natin na ang beneficiary ni Papa Dins na ito, matagal niya na itong tinutulungan at ito ay pinapagamot niya then ito po ay si Diyosa na Diyosa ng ka-business ay si Kayla as Diyosa ng ka-business. So kung kayo po ay bago pa lang sa aking YouTube channel, si Kayla po ay yung beneficiary ni Papa Dins na tinutulungan niya, yung pong na super sa pagka-depress niya at ay nagtiis siya ng 4 na taon na ganyan siya kasi baga na torture siya dito doon sa mga lalaking na minahal niya na hindi siya minahal ng totoo, na-depress siya doon. So ayan, kung gusto nyo pong balikan lahat ng umpisa ng ni Kayla, nandyan po kay Papa Dins TV ang umpisa ng pagkakilala ni Papa Dins kay Kayla hanggang ngayon po na siya ay gumaling na at si Papa Dins po yan ang may hawak sa kanya, si Papa Dins po ang nagpapagamot sa kanya. So well, ito nga mga kapapi, mga ka-business, nakita natin itong pagbabago na parang hindi pa siya fully talaga kasi ang gusto talaga ni Papa Dins ay fully recovered, fully talaga siya na nagamot na, fully na yung fully talaga na full talaga na siya ay normal, bumalik na sa kanyang dati talaga niyang buhay, dati talagang kung ano siya. So dito nakikita natin na napakalaking pag-i-improve, napakalaking pagbabago nitong si Kayla. Kasi po, kaya namin nasasabi yon, syempre sinusubaybayan natin bawat yugto ng buhay ni Kayla dito kay Papa Dins TV. So kung dati ikumpara natin ay hindi siya totally ganito, diba? Magaling naman na siya pero hindi siya talaga na ganito talaga kasi noon kung kakausapin siya ni Papa Dins, minsan sumasagot, minsan hindi. At kung minsan pag hindi talaga niya, ayaw niya talagang kausapin, ayaw niya talaga niya magsalita, hindi po talaga yan siya magsasalita. Ito yon ang ni Kayla noon. So ngayon, itong pagbisita ni Papa Dins dito, ito na talagang alam naman talaga natin si Papa Dins, lagi yan bumibisita. Ang pagbibisita kasi ni Papa Dins ay surprise visit. So pagpunta niya doon, na naglalakad sila, papunta doon kila Kayla, nakita niya itong best friend ni Kayla at nagsabi sa kanila, wala dyan si Kayla ay nasa trabaho na. So alaking gulat ni Papa Dins.
na si Kayla ay nagtatrabaho na raw. So, to be sure, pumunta si Papa Dins talaga doon. Yun naman talaga yung sadya ni Papa Dins at nila Bornok, kasama niyang itong dalawang kagwang, si Bornok at saka si Bugi-Bugi. At ay talagang inano nila na talagang kung totoo ba talaga si Kayla ay nagtatrabaho na. So pumunta sila doon sa bahay nila Kayla at nakausap nga nila itong nanay ni Kayla. Yun na nga daw at nagtatrabaho. Malik na ito sa kanyang trabaho. Ayun. Ang kanyang trabaho kasi dati yung trimmer na dyan sa sa Batahian. So binalikan niya yan at nagtrabaho daw siya dyan. So ayon kay Nanay Seni ay 2 araw na raw ito pumapasok. So yun na nga inano ni Morno ni Papa Dins na confirmed na talaga si Kayla ay nagtatrabaho. Nasa anong saya ni Papa Dins na talagang mayroon siyang nabagong buhay. Mayroon silang natulungan na nagbago ang buhay. Kumbaga, kung hindi nila nakilala si Kayla, hindi natin alam kung hanggang saan si Kayla, di ba? Siguro forever na talaga si Kayla na magiging ganun. Yung nawawala sa sarili, di ba? So, although makakausap naman siya ng matino, pero kumbaga, yung pagka-depression niya talaga nandoon pa talaga na habang buhay niya na yung kasama kasi ganun naman talaga pag hindi natin napapagamot yung ganyang sitwasyon, yung depression talagang forever forever na po siyang forever na po talaga siyang ganun, di ba? So pasalamat na lang at nakilala siya nila Papa Dins at nakita siya. Siguro tinadhana talaga silang magkakilala ni Papa Dins kasi si Papa Dins ang binigay instrumento ng ating Panginoon na para gumabay at tulungan si Kayla kung paano maibalik tulad ng dati. So eto na nga ang ginawa ni Papa Dins. Sinabi niya dito kay Nanay Seni na kung pwede daw puntahan doon saan siya nagtatrabaho. Sabi naman ni Nanay Seni okay lang yun. So pinuntahan nga nila doon. So actually syempre hindi sila pwede pumasok basta-basta kung hindi sila humingi ng pahintulot. So yun nga at pinahintulutan sila. Nakita nga nila si Kayla nandoon paano mag-trim. Ang bilis nga niyang mag-trim kasi dati na pala niya yan ang talagang dati niyang trabaho. Diyan din ata siya kakakilala nung lalaki, pagkakasalan siya pero hindi sumilpot. Kumbaga dyan niya sa pagtitrim na yan nakilala yung lalaking dumurog sa puso niya. Pero siguro ay naging normal sa isipan ni Kayla na magtatrabaho ako pero hindi niya iisipin yung kung ano yung nakaraan niya doon kasi nakita naman natin doon sa mga previous na ni Papa Dins na binabanggit niya ito na kung ano yung gusto ni Kaylang gawin, magtrabaho ba siya o mag-aral o kung anong gagawin niya. So napili niya noon ay mag-aaral siya. So ngayon siguro dahil siyempre na bored siya sa bahay at mas gusto niya ang magtrabaho siya. So yan nga nakita natin din ayon kay Papa Dins ay ang bilis nitong si Kayla cutting. Kumbaga yung damit na tinatahi, yung mga t-shirt, yung mga sobra-sobra na sobrang-sobra na trade, yung sinulid, yun ang tatanggalin ni Kayla. So ang bilis niya nga gumawa ng ganun. So pagkatanong ni Papa din sa kanya, magkano po yung arawan ni Kayla dito? Ang sagot ni nanay ay 100. Sagot din ni Kayla at saka si nanay, sumagot sila 150 pesos. So ay syempre sabi ni Papa Dins, di ayaw mo na pala sa 20, gusto mo na sa 150. Sumagot talaga itong napaka-smart na sumagot si Kayla. Oo naman, 'di ba? Gusto ko na yung 150 kaysa naman sa 20, sabi niya. Kung ibig sabihin
ang sabi ni Borlok, ayaw mo na sa sako, gusto mo na sa damit. Syempre, kung talaga namang nag-aisip ka na bakit naman yun ang gagawin mo, na alam mo naman mayroon kang trabaho na dating tinatrabahuan mo na at least, kaya mayroon kang maganda, kahit 150 or something lang ang sahod, okay na yun, hindi ba? So, dito nakikita natin na paano talagang unti-unti ang laki. Kumbaga, so 1 to 10 ang paggaling ni Kayla ay nag-jump siya sa 7, 'di ba? Doon na siya talaga na syempre bumalik na yung niya, yung nagtrabaho na siya kasi tinanong ni Papa Dins, bakit ka nagtrabaho na? Naboboring po kasi ako. O syempre naboboring siya. Ibig sabihin na iisip na niya, unti-unti na nang bumabalik sa isipan niya na ang dati niyang ginagawa ay kumbaga naiisip na niya yon. Hindi tulad ng dati, wala siya, hindi makausap. Sometimes ayaw talaga niyang kausapin si Papa Dins. Minsan daw ay nagwawala, sabi ng nanay niya. So ngayon, nung magmula nang nabigyan siya ng turo, na-injectionan siya ni Doc, na kumbaga binigyan na siya ng turok, ay doon siya nag-umpisang nag-improve. Kumbaga, kung ibig sabihin, yung turok ay mabilis ang kanyang pag-recover, mabilis ang pagka-absorb doon sa pagka-depression niya ay nawala, di ba? So, magandang pangitain at magandang resulta na ang pagod at sakripisyo ni Papa Dins na hindi niya sinukuan si Kayla ay ito ang resulta ng pagtsatsaga at hindi pag-surrender ni Papa Dins, ang pagtulong niya, ang i-push niya na itulungan si Kayla. Ito, ang ganda ng resulta. Syempre, bilang ikaw tumutulong, katulad nitong si Papa Dins, na may resulta ang kanyang pagtulong sa isang tao, ay di, syempre, proud ka at saka naging masaya ka na at least nagbigay yung Panginoon ng pagkakataon na gumaling yung tinutulungan mo, hindi ba? So dito kay Kayla, nakakatuwa na lang na ayaw na raw niya sa 20, mas gustuhin na raw niya ang 150. So nag-improve ang laki ng kumbaga ang laki ng nilaktaw niya doon sa pangingisip niya na kumbaga dati ay ganon, okay na siya sa ganon, nag-push pumunta sa 7. Yan na ang resulta niya. Kumbaga, out of 1 to 10 ay biglang lumukso ito si Kayla sa 7, 'di ba? So ang galing ng improvement ni Kayla, 'di ba? So ibig sabihin talagang hindi lang naman talaga yung gamot nag-push sa kanya, pati rin yung sarili niya, ipinush din niya na siya ay gumaling. Kumbaga, na-realize ni Kayla ngayon na kailangan niyang gumaling para sa sarili na rin niya, sa future niya, kasi syempre pag orang makapagtrabaho na rin siya, hindi po ba mga kapapi? So dito, hindi lang naman si Papa Dins talaga dito ang sumaya, lahat tayo sumaya dito kasi nakita na natin ang very big improvement ni Kayla, hindi ba? As I said again, from 1 to 10 lumukso si Kayla ngayon sa 7 na ang kanyang pagre-recovered, ang pagiging paggagamot ni Papa Dins ay nasa level 7 na sila, at ito ay pataas ng pataas. Ito ay ang gusto ni Papa Din ay ma-perfect siya ng 10, diba? 100% na talaga siya na normal, na bumalik na talaga ang normal na buhay niya, na hindi na siya nag-iisip, hindi na siya nangangalakal, makalimutan niya na lahat yun. Kumbaga, tingnan na niya yung future niya, kung ano ang dapat niya gawin sa kanyang future, diba? Dito ay masaya talaga tayo, nakikita natin ang kasiyahan natin sa nakikita natin dito kay Kayla, di ba mga kapapi? So mga kapapi, hanggang dito na lang po itong aking reaction video natin dito kay Kayla, ang pagbabago ni Kayla, ang sa 10% na gamutan nila ng doktor at sa kanila Papa Dins ay nasa 7 na po umakyat ang paggagamutan nila. Sana po ay hindi na ito bumalik. Sana po ay
fully na talagang maging normal na talaga si Kyla para po mamuhay na rin siya ng normal na tulad ng iba at nagtatrabaho na siya at alam na niya na kung paano ang umano sa buhay katulad ng dati na alam naman daw natin ito na ito ay nagtrabaho din ng sales lady noon at dyan sa trimmer sa panahian, yan talaga ang trabaho ni Kyla. So hopefully po ay doon na talaga si Kyla, hindi ba? So hanggang dito na lang ang aking reaction video dito kay Kyla. Sana po nagustuhan ninyo ang aking reaction video. Please don't forget to subscribe Ka-Business Official, Papa Dins TV, at ang kanilang pangalawang channel, Ka-Business Family, at ang yung Russell po. At please don't forget to subscribe ng aking mga co-reactors tulad ni Taong Gala Vlog, Anime Reactors TV, Mamplers Channel, Kalingap Turak, PLC Katangay Vlog, Analisa Reality Vlog, at Kamix Vlog po, ang bagong reactor ng Ka-Business, at ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog, nagsasabi, may Allah bless us all. Bira, banat, lipad mga Ka-Business, diba? Hanggang dito na lang. Good morning po sa lahat, and may Allah bless us all, at bye-bye po.